Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Donald Trump nangunguna sa huling US presidential election results. Isa patay sa karambola ng mga sasakyan sa Makati City. Driver ng puting SUV na dumaan sa EDSA busway sumuko sa LTO. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nangunguna si Donald Trump laban kay Kamala Harris sa huling projection sa 2024 US presidential elections. Base sa The Associated Press projections as of 2:35 p.m. Manila time, liyamado si Trump na may 247 electoral votes, habang 214 electoral votes ang natamo ni Harris. Naging mainit ang laban sa pagitan ng dalawang presidentiables matapos magwagi si Harris sa California na may 54 electoral votes. Subalit na ipanalo naman ni Trump ang Georgia at North Carolina na dalawa sa 7 swing states. Kritikal ang magiging resulta sa iba pang swing states o mga estado na hati ang suporta sa Republicans at Democrats. Kabilang dito ang Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada at Arizona. Ang kandidato na makakaabot ng 270 electoral votes ang tatanghaling presidente ng Amerika. Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa Osmeña Highway sa Makati City Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, pasado 1:00 ng madaling araw nang naganap ang insidente na kinasangkutan ng 2 kotse, isang SUV, isang trailer truck, L300 van at oil tanker. Batay sa investigasyon, nag-overtake umano ang isang minivan sa 16-wheeler truck. Huli na nang makapreno ito na naging sanhi ng pagkabangga nito sa sasakyan. Dahil sa tindi ng impact, 3 sasakyan pa ang nabangga. Nasawi ang driver ng van habang 2 ang naiulat na sugatan. Nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Iniharap ng Land Transportation Office o LTO ang sinasabing driver ng puting SUV na may pekeng plakang number 7 na naispatang iligal na dumaan sa EDSA busway. Sa isang press conference ngayong araw, humingi ng pasensya si Angelito Edpan, driver ng puting Cadillac Escalade na isang company car na nakarehistro sa Orient Pacific Corporation. Kasama nitong humarap sa media ang kinatawan ng kumpanya. Ani Edpan na pagdesisyonan nitong sumuko upang maklear ang kanyang pangalan at mapanagutan ang kanyang paglabag sa batas. Ayon naman sa direktor ng Orient Pacific, iimbestigahan nila kung paano nagkaroon ng protocol plate number 7 ang kanilang sasakyan. Tinikitan si Edpan ng 5,000 pesos sa illegal na paggamit ng protocol plate, 2,000 pesos para sa reckless driving at tig 1,000 pesos sa failure to attach plate at pag-disregard sa traffic signs. Para sa Kidlat News Update, Renzo Lenon nag-uula. atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.